Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong debate ni Robin Padilla at ni Senator Erwin Tulfo. Tungkol na naman po yan sa restitution. Again, ay nako, yung ano yan yung breaking the law na binanggit ni Erwin. Okay? Ito po, dyan po binanatan ni Robin Padilla si Erwin. You're comparing. Ang tanong ko nga po dito bakit parang ayaw ng mga DDS senators na magbalik ng nanakaw na kayamanan ang mga diskaya? And again, ano naman ngayon? Kung sobra ang makuha ng gobyerno, tubo na lang po natin yung sobra. Kung kinakailangang magbalik, kaya naman pong magbalik ng gobyerno ng labis. Basta't inutos ng korte na upon our determination with finality, dapat Korte Suprema, di ba? At o kaya kung RTC man yan, pero hindi na inapila hindi na nilabanan ng ating DOJ, then naging after certain period of time, ito ay maging final and executory, binding na sa dalawang grupo, di ba? And then, saka po tayo magbabalik ng sobra. And again, parang tubo na lang po natin yan. Kung kulang man ang nakuha uli kung kulang man ang nabawi ng DOJ diyan sa kanila, okay lang po yun. Ang importante, makabawi tayo sapagkat pwede pa pong makabawi tayo diyan sa kanila. 'Di ba? Pwede pang bawian yan. Kasi nakaw pa rin yun depende na nga lang yan sa agreement. Pero importante makabawi tayo. 'Di ba? Mas maganda kung malaki talaga. Ito ngayon, bakbakan nila. Apples to oranges. That it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maaari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa project, Mr. President. Atin ng proteksyon. It's not about democratic process It is about the legal process. Nagtatakda ng ating mga karapatan at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Diba, legal bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungan ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na feeling ni Robin Padilla rito, tumalino siya ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may sakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point... Yung malamang tingin ko kabisado niya Palagay ko si Robin talaga yung sumulat nun. Kaya lang, hindi niya kayang i-deliver personally. No? Marami naman sa ating ganyan Magaling tayo magaling yung isipan natin
na talagang ekselente. Pero pagdating po ng sasabihin natin, naku po, nagkakautal-utal na. So much better, sinusulat po nila. Ganyan. Naniniwala ako Senator Robin Padilla sumulat nun. Dahil yan po ay galing sa kanyang kalooban at isipan. There's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Hindi lang, I understand na, dito, hindi nabanggit ni Erwin yung mga sitas ng batas, yung provision ng batas. He's not a lawyer. Diba? Hindi niya lang nabanggit. Pero tama naman yung pinupunto niya rito. Diba? Yun nga lang, sana nabanggit niya yun dun sa mga... Ewan ko sino yung abogado niya na nasa opisina niya, pero sana provide sa kanya yun, yung Article 2 ng WPP law, diba? Na po pwede naman. At saka, Diyos ko naman yung pinag-uusapan naman dito, specific at sometimes ang ginamit niya. Kay Robin Padilla, ang dating is always yung dating di ba? Wala sa hulog, lihis. Kumbaga, si Erwin ay tungong Malacanang, si Robin Padilla ay papuntang Quiapo. Magkalihis nga po talaga yung sinasabi nila. Narinig ko po. Hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. Wait, I like this point. Sabi ni Charlie Tarantino, pag ang tao nag-alsa, baliwala na ang batas, kundi tao ang masusunod. Breaking the rules na yan. Tama. Kaya po, hanggat maaari, kung po pwedeng makuha through bending the rule or bending the law, which is not actually breaking the law itself, di ba? Kunin natin sa ganun. Di ba? Bago mahuli ang lahat na kung saan ay inilagay na ng taong bayan sa kanilang kamay ang batas. Di ba? At inihaw na yung mga korap na mga politiko at mga negosyante sa ating lipunan, which is already a chaos. Right? Wala nang batas-batas. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Tama. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw.
no ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede, isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Actually, kailangan po natin talagang gawin to eh. It is necessarily at this point in time to do this shortcut process legally, bending the law, which is allowed by the Section 2 ng Witness Protection Program. Di ba? Ngayon, ang Marcos administration, the entire government, to tell you frankly, is in the verge of collapse because of the rampant corruption na napabayaan sa mahabang panahon. Ang Pangulo na ng Pilipinas mismo ang nagsabi niyan na bakit tayo nauwi sa ganito ay dahil pinabayaan. Di ba? Naalala ninyo yung video na kung saan yung tinatanong siya ron nung nag-interview sa kanya sa kanilang vlogs na yung teary-eyed. Oh. Di ba? So, eto ngayon. Kailangan makita ng yung nangyari nung nakaraan. Kahit walang nanggulo doon, delikado na po yun. Kasi nagawa uli ng taong bayan, walang religious organization. Ang nagbuyo sa kanilang mga miyembrong, lumabas na kayo sa lansangan. Wala ni isa. O, maraming nagde-discourage na huwag kayong pumunta kasi may manggugulo. Huwag kayong pumunta kasi hindi nyo alam na may posibleng mangyaring kaguluhan. Pero people went out on the streets last September 21. It is a clear warning sa ating pamahalaan. Pag sinabi kong pamahalaan, the entire government yan, is in the verge of collapse. Kailangan gawan na ng paraan ang problema sa korupsyon. Nakakatawa nga eh. Kasi for the past 3 years, sa survey ng Pangulo mula 2022, ang ganda eh. Pababa ng pababa, pasama ng pasama eh. Pero taon-taon, pag tinanong ang taong bayan base sa surveys na yan, ang sinasabi nila, nakikita nila ang pag-asa, di ba? Taon-taon yan. Nakakakita sila ng pag-asa na magbabago ang takbo ng buhay nila. Pero bakit ibinabagsak nila ang trust rating, ang performance rating ng Pangulo? Ano yung dahilan? Nandun po palagi, nasa top 5, korupsyon ang hinihingi ng taong bayan sa Pangulo na i-resolve ito. Ngayon, tinugunan ng Pangulo yan. Diba? Kung sinong tamaan, bahala na si Batman sa inyo. Oh. Tapos ito, ginagawan pa ng masama nitong mga kung sinong mga politiko na ewan ko, parang mas madaling paniwalaan na sila po ay bayad ng mga tumarantadong nagnakaw. Diba? Sabihin nyo mang masama ang humusga ng kapwa. Tragis ka, husga ang ginawa nila. Bobo na lang ang nakita na palpak ang flood control, hindi tinapos, pero ubus ang pera ng bayan na ipinondo doon, ay sasabihin pa na kailangan natin ng due process bago natin ito husgahan. Para kang nakaharap sa salamin, hindi mo masabi kung pangit o tabingi ang tubo ng kilay mo. Diba? Parang ganun. Oh my God. Ito ngayon, bumabalik dito si Robin Padilla, ha? Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit,
alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung farm law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Ito ang katibayan ko, mga kababayan, na si Senator Robin Padilla mismo ang sumulat ng kanyang speech. I don't need to elaborate why I believe that. Siguro ramdam nyo na. Ulitin ko, ito ang katibayan ko na ng paniniwala kung siya mismong sumulat ng mga binasa niyang speech niya kanina. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing, ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon, wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila, yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo. Tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila, pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po hindi kontra kahit kanino dito. Ako po number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Ang daming inalngal, yun lang pala. Ay, nako. Sabi niya, Robin, yung mga magnanakaw at nagmimina sa Mindanao na panay Chinese company na pinapapasok ng Tatay Duterte mo. Diba? Wala, tahimik siya doon. Hindi po kahit kailan Dito siya mababasag eh. nagnakaw ang Bangsamoro. Correct. Tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao, ako, lumaki po ng Mindanao. Boom! I've been to Hulo, I've been to Basilan, been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Marunong nga po ako magsalita ng Tausog. Yari. Si Robin, anong alam na salita? 20 taon sa Mindanao, ha? But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Exactly. Di ba? Ang pinag-uusapan is restitution. Kaya nasabi ni paring Erwin na sometimes we can bend the law para makamit natin yung ating layunin. Hindi niya sinabing always. Di ba? Hindi niya sinabing palagi. Hindi niya sinabing gawin na lang natin, labagin na lang natin ng batas para makuha natin. That is anarchy. Kaya sabi ko nga dyan, bending the law is not actually breaking the law. And I credit this from my former law professor from the University of the Philippines, UP Diliman. Kung daw nagkakamali nun, so Professor Manuel or Quiñones, alin doon sa kanilang dalawa when I was in college. Kaya hindi na wala sa isip ko yan. Mula nung marinig kong binanggit yan ni Erwin at binabanatan siya dyan. Hey, thank you.
Sonny Chini, and God bless. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po. Di ba parang gago lang si Robin? Kung ano-anong pinagsasabi, ang pinag-uusapan ni restitution, tapos yung ba't nasabi yung bending the law? Kanya, kinonsider na ni Robin, yung bending the law, sinasabi nito, pang general. Sus Mariosep. Sinasabi ko lang po ito malinaw Sabog ba sa na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Okay, ngayon, ang tanong, hindi ho ba in reality dito sa Pilipinas, hindi ba nangyayari yung bending the rule or bending the law na yan? Alam nyo, let me give you some example. I'm sure aware kayo doon sa pangalan nito. Yung pinagagawa na ng Korte Suprema sa kanila ng batas. Di ba? Sabi ng Korte Suprema ay dapat gumawa na kayo ng batas yung tungkol sa pangalan dito. Anti-political dynasty dito sa ating bansa. Hindi ba since 1987 alam ng mga mambabatas natin na kailangan nilang gawan ng IRR, ng Implementing Rules and Regulation, ang anti-political dynasty provision ng Constitution. Pero hindi nila ginagawa. That is bending the law. Di ba? Bawal ang political dynasty. Pero nagagawa nila, di ba, Attorney Maritas? Ganun, nagagawa nila na makatakbo yung mga pamilya nila bagamat meron tayong tinatawag na limit sa kanilang panunungkulan. Aba, yung mga anak-anak pinatatakbo sa posisyon, katulad na lang dito kay Ralph Recto. Ano ang kina Vilma Santos sa Batangas? Isipin mo, buong pamilya, hindi pa sinama yung tatay sa pagtakbo. Nai-appoint pa ni PBBM sa finance. Di ba? Buti na lang natalo si Luis. Talagang malas si Luis sa ganyan. Laging talo yan eh. Maski rin sa Bisaya, silang dalawa ng ama niya, talo rin. Kalaban niya yung dating project manager ko nung nasa PNAK-PG pa ako, way back 2008 yung doon nagkakamali. Yung may-ari nung kaibigan ni PBBM na Amerikano. Now, going back. So, isa pa lamang yan, yung batas, yung constitutional provision yan. Yan yung diwa mismo ng ating mga batas. Yan ang backbone, pero hindi nila sinusunod. Bakit? Para makapagpatuloy sila sa kanilang mga gustong gawain. Pero kung tutuusin, doon pa lang mismo sinasabi na political dynasty. Then, they need to go to the general definition of political dynasty. Pero ano sinasabi nila? Walang specific kasing batas na nagsasabi na at definition ng political dynasty. Di ba? Isa pa lang yan. Marami tayong mga batas dito na hindi nasusunod. Kalokohan yung sinasabi nila na hindi po pwede yung bending the law. Ay nako. Okay, iwan nga muna natin to.